pag-uusapan natin ngayong umaga ang animal cruelty. Alam mo, Grace, naalala ko yung aso ko. Dalawang aso ko eh. Ako din, German Shepherd and Beagle. Aba? Si Schindler at saka si Hercules. Hello. Hello din sa mga aso ko. Ikaw ba may aso ka? Yes, dalawa. Lagi kami may aso talaga. Mga animal lovers kami sa bahay. Attorney, binanggit niyo po kanina yung animal cruelty. Ito ay isang batas na sa atin. Oo, may batas na tayo, animal cruelty law natin. Okay. Meron so na yan. Sa animal cruelty law natin, ano yung mga pwede mong gawin sa isang aso para maituring na animal cruelty ito? Lahat ng pagmamalupit sa mga hayop, animal cruelty yan. Tandaan natin, pagmamalupit sa hayop at namatay, siyempre animal cruelty yan. Pero siyempre, kumakain naman tayo ng mga hayop, di ba? Yes. Meron namang nakalagay sa batas na kailan na legal ang pagpapatay sa mga hayop. Meron namang ganon. So yung mga normal na kinakain natin, mga manok, karabaw, cow, goat, ayan, pwede iyan. At sinabi rin sa batas natin na kung iyan ay isang bahagi ng seremonya ng isang reliyon o talagang research ang layunin nito at merong approval ng gobyerno o kaya ay talagang masyadong madami ng populasyon ng mga aso, pwede naman, dapat lang merong approval ng gobyerno. Pero itong animal cruelty law, it applies to all animals. Ibig sabihin, kahit po yung mga hayop na kinakain po natin, katulad ng manok, baboy, baka, kung pinahirapan mo, hindi po ba? Ano kamukha ng halimbawa? Bago mo pinatay, sabihin natin, tinali yung pig sa kotse, tapos dinrag siya. Pinahirapan mo na bago kinatay. Wouldn't that still fall under animal cruelty? Oo, dahil tama. Kahit pwede mo patayin, tinahirapan mo pa rin siya. Oo, animal cruelty rin yun. Halimbawa, maglilitsyon ka na, masarap na maipaksiw yun. Pero, sa pamamaraang ang pagpapatay mo, talagang, ang gamit pa nga ng batas, Grace, reference sa mga tao ang pagpapatay sa mga hayop, whether legal o hindi legal, ay dapat humane. Humane at ginagamit ang makabagong scientific method. Hindi yung parang nagto-torture ka. Bago mo litsunin, talagang inaano mo muna, tinutusok mo ng mga karayom. Ayan, magdusa ka, ayan, kakainin ka rin naman. Bawal yun. Bawal yun, cruelty rin yun. Sa kasong ito, syempre, kinunan ng video. And obviously, it looks like sinadya yung pagkuhat nung nagmaltrato dun sa aso. Dahil dun talaga siya sa gitna nung video at makikita mo talagang sinet up niya yung camera. Pero ang sinasabi nila, yung kaninang in-interview natin, isang animal welfare activist, ang sinabi niya, walang gusto magtestigo, walang gusto maging witness. Hindi po ba pwedeng maging batayan ng isang kasong labag sa animal cruelty law ang isang video na katulad nito? Ay, pwedeng-pwede yan. Pwedeng-pwede yan. Sapagkat sa korte naman natin, lahat ng maaaring pwedeng katibayan, pwedeng ihain. Ang katibayan natin, dokumento, salita, yun na nga, video. Kaya lang, ang problema sa video, dapat yung kumuha ng video o yung may mga taong may kinalaman sa video, dapat mong paupiin sa korte at i-affirm and confirm, authenticate yung mga nangyari pa rin. Pero kung siya mismo ang kumuha yung ng maltrato doon sa aso, kung siya po mismo ang kumuha ng video, paano po yun? Well, pwede naman yun. Papatunayan lang sa iba pang mga circumstances na iyon na nga ang nakatuon sa nangyari nga yung mga gawain na yun. Pwede rin naman yun. Medyo unique itong violence against the dog dahil hindi lang niya minaltrato, hindi lang niya inabuso, ininumpaun mano yung dugo ng aso. Tama yan. May nabanggit po kayo kanina na hindi lang animal cruelty law ang magpaparusa dito sa lalaking ito, kung hindi pati theft, attorney? Tama. Sapagkat ang hayop sa ating batas ay tinuturing na bagay, thing. Isang bagay ang hayop na pwedeng pag-ariin ng isang tao. Ngayon, di ba kung nangnakaw ka ng isang bagay, tawag doon theft. Sa ating revised penal code, may isang klaseng theft na kung ikaw ay nanira ng bagay ng isang tao o pag-aari ng isang tao at pinakinabangan mo, iyon ay theft. So, ninakaw mo yung aso,
pinatay mo. In this case, sabihin natin, ninakaw niya yung aso. Hindi na sariling aso yun. So, theft and animal cruelty. So, ang nangyari dito, pinatay niya yung aso, paninira ng ari-arian ng iba. At ininom pa yung dugo. Kinain pa. Pinakinabangan pa. Theft rin yun. Kaya, hindi lang animal cruelty ang paparusa dyan, ang parusa dyan sa taong yan, kung sa Pilipinas nangyari yan, pati na rin pagnanakaw. Pagnanakaw Theft. din. Pero Kung hindi kanya yung aso. Pero paano po kung walang may-ari ng aso at kung sakaling aso niya mismo yun? Cruelty pa rin yan. Whether aso mo yan o pag-aari ng iba, basta't minaltrato mo ang aso, inabando na mo, nineglect mo, hindi mo inalagaan, pwede kang maparusahan ng ating batas. Pero going back to theft, dahil napaka-interesting ito, attorney, kasi ako hindi ko po alam na pwede palang ituring na theft ang ganitong mga bagay. Sabihin natin, yung aso ay hindi pagmamayari ng kahit sino, pero sabihin natin, inaalagaan ng isang barangay. Pero nobody owns the dog. Yes. Tapos ginawa ito ng isang tao. Pwede pa rin ba siya makasuhan ng people versus itong taong ito ng theft? Hindi, ang theft dapat merong may-ari. Kaya kung dinakaw mo ang aso, kung dinakaw mo yung aso at kinain mo pa, ginawa mong adobo, di ba, theft yun. Theft yun. Theft yun. Kaya bawal yun. Siyempre, meron mga kasong kailangan mong patulog ang isang aso, isang pusa, dahil malubhaan na ang sakit nito. At ito yung payo ng mga vet. Yes. Will this fall under animal cruelty or hindi na po? Hindi. Basta't kasi, di ba, minsan talaga, halimbawa, matanda na o talagang napilay ang isang aso at nakikita natin ang lubha ng sakit niya, hindi niya na matiis. Pati ako, hindi ko matitiis yun sa aking mahal na mga aso eh. At iyong sinabi, patulugin na lang muna iyan. Ng isang vet? Ng isang vet, ng isang dalubhasa, pwede yon. Itong pwede ha, kung iyan ay gamit sa isang seremonya ng pananampalataya, ang pagpapatay ng hayop, pwede yon. Kung ito'y kahit kulto po yan, pwede? Basta't legitimate na relihiyon. Kung ito ay gagawing eksperimento at may pa-approval ng gobyerno, kung masyado nung madami ang populasyon ng mga hayop na yon, at pang-apat, kung panganib na talaga sa tao mismo. Halimbawa, nagkakalat na ng mga sakit. Or may rabies. May rabies na sakit. Oo, pwedeng patayin. Meron lang pahintulot ng gobyerno. At siyempre, yung mga natural na kinakain natin, wag nyo lang pagmalupitan, yung mga manok, di ba? O yung baboy, o yung baka, pwede natin patayin. Pero hindi mo pwedeng, alam mo, pahirapan. Ano po ba ang parusa pag-usapan natin? Ang parusa sa paglabag ng Animal Welfare Act at kasama na yung theft sa kaso ito. Pero pag-usapan natin specifically yung Welfare Act. Ano po yung parusa? Basta't namatay ang aso sa iyong pagmamalupit, baka umabot ka ng 2 taon dyan at I think 50,000 pesos na multa. Kung iyan ay nagkaroon ng mortal wound at nag-survive at hindi naman namatay, ang multa dyan 30,000 at bababa ng konti yung higit na 2 taon, siguro mga 1 taon, ganyan. At kung normal na pamamalupit lang o pag-aabandona, meron kang, kung hindi ako nagkakamali, around 20,000, mayan, bumababa ang multa at meron rin pagkakulong. Mahaba po hanggang 8 years. Tapos 100,000 ang multa. Medyo malaki din ang matindi rin ang parusa natin para sa lumalabag sa Animal Welfare Act. Ibig sabihin, hindi. Yung parusa siguro mga 2 taon lang yan. Mga 4 na taon. Pero kung namatay ang aso, yung prescriptive period na tinatawag, yung prescriptive period, hindi lang aso, yung mga hayop. Kung naglabag ka sa Animal Cruelty Act, meron kang 8 years para ihain ang kasong yan kung namatay. At kung malubha at nabuhay, meron kang 4 years. At pababa rin yung prescriptive period. Ayan. Naku, sana wala na tayong makikitang ganitong video at matuto na ang mga nagmamaltrato sa kanilang mga hayop. Alam mo, Grace, maduktong ko, ang aso may mga malay yan eh. Of course. May mga isip yan. Alam mo, lahat ng hayop. Natatandaan ko yung aso ko, si Haldir, yung aming golden retriever. Nung matanda na siya, old age na. Nung mamamatay na yan, pumunta sa akin yan at idinikit niya yung pisngi niya sa aking hita. Bago siya namatay. Parang nagpaalam. Naku, ang lungkot naman, attorney. Oo, naiyak ako. Nangyari din sa amin yan. Pero when you see videos like this, it's so unfortunate. Unfortunate talaga. Grabe. Dapat talagang parusahan yung gumagawa niya. Yan. Be
sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.